Single moms deserve lot of respect. Nagmahal sila, nabigo, tumayong muli, nanindigan, lumalaban. Yan yung mga taong deserve ng tunay na pagmamahal dahil hindi sila takbuhin sa buhay. Single moms, nagmahalan kayo. Nabigo, pero hindi kayo nagtago. Hindi kayo tumakbo. Tumayo kayong muli para sa mga anak ninyo at para sa mga taong nagmamahal sa inyo. Kaya sana, when we see them, sasabihin natin sa kanila, hindi sila mahina. Sila yung mga taong matatag sa gitna ng kawalan. At sila yung mga babaeng hindi dapat paglaruan, lokohin o iwan. They don't need saving, but they deserve someone who will choose them, respect them, and love them. Not because they need it, but because they earned it. Oh, diba? Perfect! So, sa lahat ng mga single moms, no? At sa lahat ng mga kaibigan ng mga single moms o sa lahat ng mga nagkakagusto sa single moms, alam niyo ang laki ng respeto ko sa mga single moms. And yan yung gusto ko rin sana na ipaabot sa inyo. Na sana, pag nakakakita tayo ng mga single moms, hindi yung number one judgment yung nasa isip natin na parang, ay, ayan, naanakan, o kaya naman, nagkaroon ng failed relationships. Alam nyo, I don't see them like that. Iba. Pag nakakakita ako ng single mom, nakakakita ko ng kakaibang strength. Nakikita ko sila as an individual na sobrang lakas, sobrang tapang sa buhay. Kasi sobrang hirap maging single mom. Sinasabi ko nga, di ba? Ako nga lang alagaan ko yung sarili ko, hirap na ako. How much more, alagaan mo yung isang tao, panindigan mo yung isang tao, kahit wala kang katuwang sa buhay, pinanindigan mo. And it's not easy na manganak. Hindi madali na magbuntis dahil nilalagay mo yung kalahating paa mo sa hukay. Hindi madali yon. May mga choice sila sa buhay na pwedeng wag ko na lang to panindigan, di ba? Pwedeng iba na lang yung gawin ko sana, pero hindi. Hinarap nila yung challenges. Hinarap nila yung shame. Hinarap nila yung sasabihin ng ibang tao. Kahit na mabubuntis sila, kahit na mahihirapan sila, kahit na delikado yung buhay nila, kahit hindi nila alam paano bubuhayin yung bata na yun. With all they have, ginawa nila yun. And I can remember a friend nung nabuntis siya. Tapos hinarap namin yung tao na nakabuntis sa kanya. Hindi ko talaga makakalimutan yung sandali na yun. Kasi first time kong nakarinig sa isang lalaki na talagang dininay niya yung anak niya at sinabi niyang, hindi ko paninindigan yan. Hindi akin yan. Kahit na alam namin na siya talaga yung tatay nun. At nakakainis, gusto mong sabunutan yung tatay na yun kasi napakaduwag niya, napakamakasarili niya, napaka-selfish niya. 'Di ba? Pero iba rin yung naging pagtingin ko dito sa nanay kasi kahit na gano'n yung sinabi sa kanya nung nakabuntis sa kanya, pinanindigan niya yung anak niya at alam ko na napakahirap ng buhay ng nanay na ito. Napakahirap because that time, ano pa lang siya, estudyante pa lang siya, 'di ba? Wala siyang kabuhayan, wala siyang trabaho. Student, mahirap ang buhay. In fact, nagbo-board lang siya at ginagapang niya ang kanya pag-aaral tapos nabuntis siya. Marami siyang pwedeng gawin, 'di ba? Para hindi na lang matuloy yun. Pero pinanindigan niya. Kahit pa hindi niya alam paano niya bubuhayin yung anak niya at paano niya iso-survive yung sarili niya sa ganong sitwasyon, pinanindigan niya. Kaya kakaiba yung strength, kakaiba yung tapang ng mga single mom. Kaya kung meron man akong isang tao talaga na gusto ko talagang pasalamatan at gusto ko talaga na, alam mo yun, i-highlight, yun na yung mga single mom. Hindi dahil nagkamali sila sa kanilang buhay, kundi dahil pinanindigan nila at hinarap nila kung ano man yung mga sinasabing pagkakamali ng society. So, sana pag nakakakita tayo ng mga single moms, we also have that respect sa kanila. Sana mataas din yung pagtingin natin sa kanila. At kung ako nga lang, 'di ba, or kung ikaw man pipili ka ng isang taong mamahalin, isang babaeng mamahalin, or isang single dad na mamahalin, huwag kang mahiya. Kumbaga, be proud because itong pinili mong mahalin, nagkamali man siya sa buhay pero pinanindigan niya at iba yung tapang na pinakita niya. Kung kaya niyang panindigan yung isang supling na hindi niya alam paano niya bubuhayin, how much more na kaya niyang panindigan yung relasyon na meron kayo. Sa lahat ng mga nagdadalawang isip, Tita Kim, eto bang tao na to, pwede kong mahalin kahit na ganito, parang may cargo na siya sa buhay. I really don't care kung may cargo na siya o wala. Ang tignan natin is yung puso ng isang tao. Tignan natin kung paano siya nanindigan, tumayo at lumaban sa buhay. Huwag natin tignan yung mga past mistakes nila. Tignan natin kung gaano sila kalakas ngayon para harapin ang bukas. Because those people na marunong manindigan, sila yung deserve ng totoong pagmamahal.